Alam niyo po ba mga kababayan, mukha po atang nagkamali nga ng pagsuporta ito pong si LRY aka Small Boy at ito pong si Alputera dito po kay Sara Duterte mga kababayan, kasi wala na po sa hulog ang pinaggagawa ng ating Vice Presidente. Biruin niyo mga kababayan, na isipin niyo pong mabuti. Nagagawa ni LRY palihim mga kababayan na traitor ng ating mahal na presidente allegedly, dahil nga dumidikit-dikit po siya ng palihim sa ating mahal na presidente mga kababayan, sa First Family, kay First Lady, habang tinutulungan niya itong mga Duterte, samantalang hindi naman po na-appreciate ni Sara Duterte ang ginagawang tulong na ito pong si LRY aka Small Boy at na ito pong si Alputera. Dahil kung matatandaan niyo mga kababayan, di ba nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa circle po ng mga Duterte, sa circle ng mga supporter ni Sara Duterte, dahil nga nagkanya-kanya mga kababayan dahil sa pera itong grupo nito pong sina Alputera at yung grupo mga kababayan nito pong sina Maui Spencer, kung kilala niyo po yung vlogger na yon. So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan sa ipinapakita ni Sara Duterte, mukhang ang lugi dito sa huli ay walang iba kung hindi itong si LRY aka Small Boy at ito pong si Alputera. Bakit po natin nasabi mga kababayan? Dahil kung titingnan nyo, di ba nagsalita ito pong si Ramon Tulfo at nag-post sa kanyang social media account at sabi po dito mga kababayan, in a fit of anger. Yun daw yung tawag sa sakit ni Sara Duterte. So ngayon sabi po dito, kumbinsido ang kolumnista at retired broadcaster na si Mon Tulfo sa ulat na matuumano ng laptop si Vice President Sara Duterte sa miyembro ng kanyang legal team. Sabi pa dito mga kababayan daw ni Ramon Tulfo, natatandaan natin ang pambubugbog niya sa isang sheriff na tumutupad lang sa utos sa kanya ng korte na sa isinagawang eviction ng mga squatters, ad po ni Tulfo sa isang social media post. Nauna ng pinabulaanan ng Vice Presidente at tinawag na basurang chismis ang umanay pamamato niya ng laptop kay Atty. Michael Powa. Giit pa ng Vice Presidente, hindi siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong mag-computer. Pero mga kababayan, ito may isang patunay po tayo na sinungaling po talaga itong ating Vice Presidente. Wait lang, pakita ko sa inyo. Diba sabi niya hindi siya gumagamit ng laptop, hindi siya marunong. Ano to? Mga kababayan, isang patunay na sinungaling po itong ating Vice Presidente na inutil na hindi po nagtatrabaho. Yan ang isang patunay mga kababayan na talagang madali nga palang maloko yung mga DD shit. Pero yun yung sinasabi ni Sara Duterte, hindi siya marunong mga kababayan gumamit ng computer. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, siya po yan. Nagla-laptop siya, gumagamit siya ng laptop. Isang patunay na sinungaling talaga ito pong ating Vice Presidente. So balik tayo dito kay Ramon Tulfo. Sabi dito mga kababayan, tuloy natin. Ito daw, quote unquote, kapanipaniwala ang balita na ng bato ng laptop computer si VP Sara sa kanyang subordinate na isang abogado na may violent streak si Sara. Tanda ng kanyang pagiging luka-luka mga kababayan. So yan po yung sakit na nakikita ni Ramon Tulfo mga kababayan kay Sara Duterte, na kapag ka nagagalit hindi po niya napipigilan. Kaya kung ano-ano po mga kababayan ang hindi maganda na nagagawa po niya sa kanyang kapwa, especially sa kanyang abogado na si Atty. Michael Powa. Kasi kahit itanggi po yan ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, hindi po niya maitatanggi yan. Kasi nga obvious naman na nung in-interview siya ni Alvin, talagang nagsisinungaling po siya mga kababayan at gumagawa siya ng kwento. Kaya nga nabisto po mga kababayan yung kasinungalingan niya na sinasabi niyang hindi po siya gumagamit ng laptop o computer. Ayan nga, patunay na gumagamit po ng laptop o computer ito pong ating Vice Presidente na inutil. At saka mga kababayan, ito nga yung pinakamatindi dito Marami po siyang sinasabi dito po sa bago niyang interview kay Alvin na kung saan mga kababayan ang dating ipinagtatanggol niya itong sina Jason Sa at itong ka-fake news ni na Eric Celis. At hindi lang yon, sinabi rin niya mga kababayan na kaya daw bagsak ang Pilipinas hindi daw po nagtatrabaho itong si PBBM. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. That's correct. VP Inday, good afternoon. Welcome back to the Duterte Street. How are you today? I am okay. Today I received this
lovely bunch of flowers from our kababayan. Kasi ma'am, for Mother's Day, advanced Mother's Day, binabati ko ang lahat ng mga ina sa kanilang sipag at tapang para sa kanilang pamilya. Ma'am, do you have plans for the Mother's Day? Wala akong plans for Sunday, no? Sunday, ma'am. VP Inday, how's our former president, your father, today? Pakinggan nyo. He's okay today. So, kahapon nakalimutan ko diba tanungin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung Alata nag-iimbento lang ng kwento itong si Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Tingnan nyo kung paano siya magkwento. Halata nag-iimbento lang siya ng kwento para lang may masabi mga kababayan doon sa mga vlogger na nag-i-interview sa kanya. dito pa rin ba daw kayo? Sabi ko oo. Tapos sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko oo. Tapos sabi niya, sabihin mo sa kanila wag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa. Ang laki ng sapat. At mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, no? Yan. Lagi. What is your reaction, ma'am, to the government actually going after individuals in the name of Jay Sonsa, Ka Eric? Yan. Bugris is also part of those who are going to be subpoenaed, ma'am. With respect to them airing their or exercising their freedom of expression, do you have any reaction to this kind of attempt to suppress the freedom of expression? Ano yan? Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So ibig sabihin, ganun pala yung naramdaman ni Duterte dati mga kababayan. Ni Digong dati nung ipinakulong niya yung isang teacher at yung isang netizen na tinawag na baliw etong si Digong. Kasi 'di ba mga kababayan, sinasabi ni Sara Duterte insecure, sensitive at takot daw ang gobyerno kapag hinahabol yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban po sa pamahalaan. Ngayon, ibig sabihin pala nakaramdam pala ng takot si Duterte doon sa teacher dati na sinabing magbabayad ng 50 million mga kababayan para lang itumba itong si Digong. At doon sa isang netizen na tinawag na baliw itong si Duterte. So ibig sabihin kaya pala hinabol ni Duterte noong mga panahon na yon, yung mga tao na binanggit natin kanina dahil nakaramdam ng takot at inggit itong si dating Pangulong Duterte. Hindi, at saka sensitive din itong si Digong. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. That is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. If you are going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-unang, kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo.
dapat ang So ibig sabihin kahit pala magpakalat ng fake news yung mga kaalyado mo, wag nang pansinin ng gobyerno. Ganun ba Vice President Sara Duterte, yung gusto mong sabihin sa mga kababayang Pilipino natin na kahit tirahin ng gobyerno, paulanan ng iba't ibang accusation na wala namang sapat na basihan o batayan, hayaan na lamang? Kasi tingnan nyo mga kababayan, isipin nyo po mabuti. Sinasabi niya dito na parang ang dating wag nang habulin ng gobyerno yung mga kaalyado niya na fake news peddler. Sa bagay, siya naman po talaga yung reyna mga kababayan na tagapagpakalat ng fake news laban po sa pamahalaan. Di po ba? Kaya siguro hinihikayat niya ang pamahalaan na wag nang pansinin yung mga kaalyado niya na nag-iimbento ng kwento at gumagawa ng ka-fake newsan laban po sa presidente. Unfair naman po yan kay PBBM dahil nagtatrabaho ng maayos ang ating presidente mga kababayan at ginagampanan ang kanyang mandato bilang presidente. Samantalang itong si Sara Duterte na inutil hindi po nagtatrabaho ng maayos at puro travel abroad ang pinaggagawa. Tapos imumungkahin niya, sasabihin niya na wag nang habulin yung mga kaalyado niya na katulad ni Jason Sa na sakit ng lipunan at tagapagpakalat ng maling impormasyon at nilalaso ng utak ng mga kababayang Pilipino po natin. Tututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Payapa naman sana mga kababayan ng bansa natin kung hindi lang nila ginugulo ang pamumuno ni PBBM. Maunlad naman sana ang Pilipinas kung hindi po kurap itong si Sara Duterte at kung nakikipagtulungan siya na magtrabaho sa ating mahal na presidente. Di po ba mga kababayan, napakaganda sana ng bansang Pilipinas kung itong si Sara Duterte ay hindi inutil na vice-presidente. Yan yung katotohanan dyan. Yan yung dapat na tinututukan mo, hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about this individual, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? Hoy Alvin, dapat ang tinanong mo kung ano reaksyon niya do sa 215 na posibleng bumoto para ma-impeach siya. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Perhaps we can entertain 3 questions from the crowd. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po masasabi niyo na pinangalanan ako ng ombudsman ang mastermind daw po sa blood control sa Romualdez and Saldi? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano. So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, kundi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Ngayon, yan na yung tono ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, porkit pabor sa kanila ang mga sinasabi nitong sina Martin Romualdez. Samantalang nung una, di ba, nagpa-press con pa siya. Nagpa-interview pa siya mga kababayan sa News 5 kung matatandaan nyo yon. At sinasabi niya na 2 tao lang naman mga kababayan yung posibleng pasimuno ng matinding korupsyon diyan po mga kababayan sa pondo ng bansang Pilipinas sa kaban ng bayan. So ngayon, ang binanggit niya si Martin Romualdez at daw pong si Saldico. Pero ngayon, since pabor kay Sara Duterte yung sinasabi ni Martin Romualdez, ang ginagawa mga kababayan ni Sara ngayon, hinihikayat na etong si Romualdez na sabihin na daw ang totoo para makuha ni Romualdez yung hustisya, para pumabor daw sa kanila at kung okay daw sa kanila na makuha nila yung hustisya. Yun yung gustong iparating dyan mga kababayan ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Ang gusto ko sa inyong palabasin dyan, talagang si PBBM yung mastermind mga kababayan kahit wala naman silang ebidensya. Ma'am, ang ethnic mo ng Pilipinas is nasa 18.59%. Sorry, Ang utang ng Pilipinas. Tapos ma'am, ang
ako compared to last year na 3.9%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko Diba? pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing. Yeah. Yes, hinaing. Ayan no, kaya daw malaki ang utang ng Pilipinas at tumabot daw mga kababayan ng 18.3 trillion ay dahil daw hindi nagtatrabaho ang gobyerno ni PBBM at hindi daw nagtatrabaho ang presidente mga kababayan. Di ba kung titingnan po natin mga kababayan, yung tatay niya ang nag-iwan ng napakaraming utang sa bansa. Yung ama niya. So ibig sabihin kaya pala lumaki yung utang sa Pilipinas dahil hindi nagtatrabaho ng maayos yung tatay niya. At saka take note mga kababayan, kung hindi dahil sa mga kurap na katulad nitong si Sara Duterte, hindi sana lolobo at lalaki ang utang ng ating bansa. At kung nagtatrabaho lang sana siya, kung gumagawa lang sana siya ng kanyang mandato bilang vice-presidente at tinutulungan niya ang presidente na resolbahin ang problema ng Pilipinas, di sana kahit papaano nakakauntos tayo sa utang ng ating bansa. Yan yung katotohanan dyan. Kasi hindi naman talaga natin pwedeng isisi mga kababayan sa presidente lahat. Meron ngang iba dyan, sinasabi mga kababayan na yung mga mamamayang Pilipino daw kasama sa pagbabayad ng utang, pero yung mga politician daw, yun ang nagdakaw. Pero kung titingnan talaga natin mga kababayan, talagang kung hindi dahil sa mga ito, na kurap at magnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino, hindi naman sana mababaon sa utang ang bansang Pilipinas. At kung nagtatrabaho siya ng maayos, ang problema, di na nga nagtatrabaho, nagawa pang nakawan ang mamamayang Pilipino allegedly. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Edi ganyan yung nangyari sa'yo. Kasi hindi mo tinututukan ang trabaho mo bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa kang inutil na vice-presidente. Ika nga mga kababayan. At higit sa lahat, ito pong si Vice President Sara Duterte ay literal na walang pakialam sa mga kababayang Pilipino po natin na naghihirap. Dahil kung may pakialam yan, ibabalik niya na sana yung pinababalik ng COA na 448 or 42 million pesos na mga kababayan, tawag dito, misuse po niya. Ibig sabihin yung disallowance na ipinababalik ng COA, yung perang ginamit po nila sa maling paraan. Sa bagay, hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan dahil kung talagang nagtatrabaho ito mga Duterte, kahit yung lungsod sana nila nababantayan po nila, pero hindi talagang kurap mga kababayan. Ito po mga ito, bakit ko nasabi? Basahin muna natin, ito nakita nating balita. Galing po dito sa Abante. Una sa balita, sabi po dito, 5 SK Exec lagot sa pondo issue mga kababayan. Ito raw. Yan 5 sangguniang SK Kabataan Chair sa Davao City. Davao City ang nahaharap sa kasong administratibo dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayan yung sabi dyan. Ayon sa City Council Committee on Ethics and Good Governance Chairperson, Councilor Arnolfo Cambling. Isa sa mga respondent ang nagbitiw sa pwesto pero tuloy pa rin ang investigasyon at kaso po rito. Sabi pa dito, git ng opisyal, hindi naapektuhan ng kanyang resignation ang kaso dahil may reklamo at ebidensya na hawak ang komite. Karamihan sa mga kaso ay may kaugnayan sa umano'y irregularidad sa liquidation at paggamit ng pondo para sa youth project, partikular sa 3 distrito. Sabi pa dito, aniya, patuloy ang pagdinig, investigasyon at paggalap ng ebidensyang posibleng parusa ay disqualification sa paghawak ng public office depende sa magiging resulta, ani po ni konsihal. So ngayon mga kababayan, talagang kung titingnan nyo, basta talaga dito sa Davao mga kababayan, lalo na sa Davao City, basta hindi natututukan ng mga Duterte, yung trabaho nila mga kababayan, talagang ganito. Talamak ang pagnanakaw sa pera ng bayan. 'Di ba sa pondo ng mga kababayang Pilipino po natin. Biruin nyo, etong 5 na SK Exec na ito, kabataan pa lang to mga kababayan, na andyan dyan sa Davao City pero kurap na.
'Di ba? Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit corrupt etong si Sara Duterte, mga kababayan, at etong mga kapatid niya allegedly, dahil nga kahit yung mga kahit yung issue dito po sa sangguniang kabataan sa kanilang lugar, mga kababayan, talagang talamak din ang pagnanakaw. Bata pa lang magnanakaw na. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Wala pa. Ma'am, how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over relative to the 2028 election? Patay. Wala, na-stack up na. Na-stack up na. Hindi alam ang isasagot, mga kababayan. Ito, tingnan nyo. Kung dito pa lang sablay na, paano pa kaya kapag ka naging presidente ito? Ito, pakinggan nyo ha. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho Pakinggan nyo. yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag Yung ikaw next Pangulo question, ka pakinggan na, nyo. Hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Kung hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Ma'am, Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Yeah, pakinggan nyo, pakinggan nyo. how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over relative to the 2028 election, presidential election? Patay. How would you like to react on the Ano yung statement? Yeah, anong exactly na sinabi? sinabi, ma'am, nila kasi hindi kasi ko ma'am alam. na we need to read the constitutional law about the 2028 president. No, I think, ano yun ma'am, statement yun ni Claire Castro about your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you or urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer itself. But Demeanor, connected kasi sa... tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganon? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka while si BBM ay nagtatrabaho, ganito, ganyan. But Okay. Kita nyo pakinggan nyo kung sasagutin niya ng about do sa konteksto. About dun po sa itinatanong, mga kababayan about do sa issue na sinasabi ni Jose Clark Castro, na basahin, mga kababayan, ang sinasabi ng saligang batas patungkol po sa eleksyon. Ano po, mga kababayan? So ngayon, pakinggan nyo kung ano yung sasabihin ni Sara Duterte. Kung sasagutin niya ba yon o kung titirahin niya ng ad hominem attack yung mga sinasabi ni Jose Clark. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Diba? Kasi pag pinapansin Diba? niyo, napi-feed yung Oy, Don Diaz, oy, shoutout sa asawa mo na si Ma'am Jane Baldeo Dais pala, sorry. Na si Ma'am Jane Baldeo Dais. Oy, may galab shoutout po sa inyo Ayan, shoutout po sa inyo. Thank you po sa walang sawang pagsuporta at panonood. Ayan, ano bang araw ngayon? Happy Friday. Ayan, happy Friday po sa inyo Anyway, tuloy natin. Shoutout po, shoutout. kanyang papansin na ugali. At ang problema Wala, tinira niya lang si Jose Clark Castro, mga kababayan, ng ad hominem attack. Hindi niya sinagot yung itinatanong sa kanya nung mga taga-suporta niya na vlogger, mga kababayan. Kasi simple lang naman yung tanong, anong masasabi mo? Patungkol doon sa sinabi ni Jose Clark Castro, na basahin mo yung sinasabi ng saligang batas patungkol sa eleksyon. Di ba, mga kababayan? Ang problema, hindi niya siguro alam yung isasagot po niya, kaya tinira niya si Jose Clark Castro ng ad hominem attack. Lagi na lang bang ganon? Paano kapag ka nasa mga bilateral summit ka na? Paano kapag ka halimbawa, katulad ka ni PBBM, na-attend ng isang Asian Summit, tapos ikaw yung halimbawa makikipag-usap doon sa dalawang bansa at ang pag-uusapan ninyo patungkol doon sa konflikt ng teritoryo na pinag-aagawan nila. Ano sasabihin mo? Nganga ka na lang.
Di ba mahirap yan mga kababayan? Kasi ito nga iniisip ko paano kaya kung si Sara Duterte halimbawa ang presidente ngayon, tapos naandun siya sa gitna mga kababayan na kung saan nasa pagitan niya yung Cambodia at saka yung Thailand. Tapos may isang teritoryo na pinag-aagawa na hindi po magkaintindihan yung dalawa. Ngayon syempre ikaw yung mamamagitan. Kasi ikaw yung parang tumatayong presidente ng Asian Summit. Ano kaya ang sasabihin ni Sara doon? Halimbawa mga kababayan, ano kaya sasabihin niya doon? Pihado, itok-itok. Nga lang. Diba kasi hindi niya alam ang sasabihin niya. Ito nga simpleng tanong lang Hindi pa niya masagot ng ayos. Kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, Wala sa inyo kasi, ang problema kasi mga kababayan, si Jose Clar Castro kasi, kahihiyan, ang tingin nila kay Jose Clar kasi nga hindi nila matanggap nang dahil kay Jose Clar Castro, yung mga ka-fake news nila mga kababayan, hindi po umuubra. Diba? Nakahanap sila ng katapat nila mga kababayan na kayang-kayang soplakin yung ka-fake news nila at the same time, kayang-kaya po silang inisin. Diba kaya galit na galit sila kay Jose Clar Castro? Kasi nung si Trixie Cruz Angeles naman, yung dating PCO, diba hinahayaan lang ni Sara? Kasi nga siguro ang pananaw ni Sara Duterte noon, wag na, abno naman yan. Wala namang kwento pinagsasasabi niyan. Hayaan na lang natin yan, basta tuloy lang kayo sa pagpapalaganap ng fake news. Siguro ganon ang sinasabi ni Sara Duterte noong mga panahon na yon. Nung ang spokesperson pa ng Malacanang at tagapagsalita mga kababayan ay etong si Trixie Cruz Angeles. Siguro baka sabi ni Sara, "Oy, yan ba'y tagapagsalita ng gobyerno? Huwag nyo nang pansinin yan, abno naman yan. Tuloy lang kayo sa pagpapalaganap ng fake news." Nung si Jose Clar Castro na, 'di ba? 1 day, 2 days pa lang sinusoplak na yung mga fake news nila. Kaya hindi nila mga kababayan hindi nila kayanin si Jose Clar Castro, kaya nagagalit sila kay Jose Clar at tinitira ni Sara Duterte ng ad hominem attack. Anyway, tuloy pa natin. nandyan yung seal ng Office of the President. So, Ah. sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Hindi VP naman. Inday, what is your concluding statement? Your Eto, Vice President, pakita ko sa iyo Eto nga mga kababayan, press nga kayo ng yes kung sa tingin ninyo buhat nung naging PCO Undersecretary at spokesperson etong si Jose Clar Castro naging kawawa na ang Pilipinas. Press kayo ng yes kung sa tingin nyo kawawa kay Jose Clar Castro ang Pilipinas. Press kayo ng no mga kababayan kung mas kawawa ang Pilipinas kay Sara Duterte. No, ayan mga kababayan press kayo ng yes kung sa tingin ninyo kawawa ang Pilipinas kay Jose Clar Castro dahil nagdadala ng kahihiyan etong si Jose Clar Castro. Press naman kayo ng no kung si Sara Duterte yung nagdadala ng kahihiyan sa Pilipinas na naging dahilan kung bakit kawawa ang Pilipinas. O ito Sara Duterte, tingnan mong maigi etong inaano ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi dito marami po talaga ang nagnuno. Ayan o. Diba? Marami po talaga ang nagnuno dito. Ayan o. O, yan o. Diba? Ibig sabihin, ikaw nagdadala ng kahihiyan dito sa ating bansa. Yung mga pag-travel mo na yan, yung pagbabanta mo sa buhay ng presidente na naging headline sa buong mundo, yan yung matinding kahihiyan mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. message to the... One more question, ma'am. Go ahead. Ito non-political naman po. Since you have been visiting our country, Netherlands, when you become a president, ano po yung inspiration nyo dito sa Netherlands na pwede nating i-adopt sa Philippines when you are the president? Ma'am. If. When po? Hindi po if. When po? When? Well, kung ibibigay ng Diyos yan, no, ibibigay naman niya yan. Pag hindi yan para sa'yo, ay hindi yan mangyayari. Pero kung ano yung maganda dito na nakita ko is yung transport system. Yung Mobility options. mobility ng mga tao. Na sobrang dami ng options ng mga tao
Pwede kang maglakad, pwede kang magbike, pwede kang mag-Uber, pwede kang mag-taxi, pwede kang mag-tram, pwede kang mag-bus, then meron pang train. So, alam mo yun, hindi nahihirapan. There is no difficulty in the movement of goods and people. Ah. It's very important sa commerce. Yes po. Thank you, VC. Thank you. Pero malabo na maging presidente to mga kababayan kasi biruin nyo sa kauna-unahang pagkakataon nga nagtay sila ni Rapi Tulfo eh. At saka tinambakan siya ni Rapi Tulfo sa Luzon. Eh ngayon, ang hinihintay na lang na mga kababayang Pilipino po natin mag-announce din. Etong si Rapi Tulfo mga kababayan na tatakbong presidente. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung hindi naman talaga tatakbo si former Senator Antonio Trillanes, eh sabi ko nga kahit sino susuportahan ko, wag lang si Sara Duterte talaga. Kasi kawawa ang Pilipinas. At saka ang isa dapat na namumuno sa isang bansa mga kababayan, much better lalaki. Pero hindi natin inaalis ang karapatan ng mga babae na mamuno din ng bansa. Pero para sa akin lang talaga, much better lalaki. Ano po para maayos ang takbo ng pamahalaan. Anyway, tuloy pa natin. para hindi masyadong magastos para sa mga patients. Kasi usually most of the OFWs would like to live there or retire. Yung problem is the healthcare, especially kung above 50 ka na, marami ka na sakit. So saan ka pupunta? Feel ka. Tapos, Oh, yes, ma'am. Yan talaga yung basic, ma'am, yung apat. Security, agriculture, infrastructure, health, saka transportation. Ah, VP Inday, what's your message to the Filipino people? eto, drama na naman. Will Magdadrama na naman si Lustay dito mga kababayan. Tapos pag uwi ng Pilipinas, mamumukpok na naman ang laptop. never waver. Oo, hindi naman nagbabago yung mensahe ko para sa lahat eh. Sa lahat ng mga nandito, nagbiyahe, nag-absent sa trabaho, nag-change ng day off, gumastos, oo, para lang pumunta dito sa Denhan ay taus-puso yung pagpapasalamat namin sa inyo. At sa lahat ng mga kababayan natin, hindi rin nagbabago talaga yung mensahe ko kung narinig ninyo simula last year, simula nung 2022. Lahat ng aking talumpati ay sinisimulan ko sa pagpapasalamat dahil ang lakas ko ay galing sa tao. At yung patuloy ninyo na suporta at pagtitiwala, yun yung nagpro-propel sa amin para tumuloy kahit mahirap. Thank you. Ay, ako naman mga kababayan, ang pananaw ko dyan, pag uwi mo, ayaw mo Vice President Sara Duterte, walang problema magdrama ka kasi pag uwi mo, impeach ka na. Di ba mga kababayan? Okay lang magdrama siya. Kasi pag uwi niya, impeach na siya. Iiyak na yung mga supporter niya. At pihado mga kababayan, ito, sinong pupusta dyan? Pag uwi ni Sara Duterte, di ba, impeach na siya. Ngayon, magagalit yan mga kababayan, magtatrantoms yan at mamubukpok na naman ang laptop. Mambabato na naman ang laptop sa kanyang legal counsel, legal team. Kasi nga, wala eh. Na-impeach siya mga kababayan tapos kinakailangan niya pang humarap. Ano po, humarap sa Senado. Kasi syempre magkakaroon ng trial yan eh. Di ba mga kababayan? Kaya nga pihado dito, siguro ang bait-bait niya ngayon. Kung ano mga pinagsasasabi niya. Pero pag uwi niya ng Pilipinas, walang ibang gagawin yan. Hindi naman magtatrabaho yan. Walang ibang gagawin yan kung hindi siraan ang presidente, ang gobyerno ng PBBM. At the same time, baka mambato na naman niya ng laptop sa kanyang legal team kasi pag uwi niya, impeach na talaga yan. At pag uwi niya, kailanganin niyang humarap sa trial. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa mga sinabi dito ni Vice President Sara Duterte. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion niyo po. Hingil po dyan mga kababayan.